Madalas nga palang nag-exercise si mama tuwing umaga. Gustong gusto niya na kasing gumaling at maging normal ulit ang kanyang pamumuhay kagaya ng dati. Sa mga hindi nga pala nakakaalam ng kanyang kondisyon, si mama po ay stroke patient. Na-ICU siya noon dahil naputukan ng ugat sa ulo na naging dahilan kung bakit hindi na siya gumigising. Pero dahil sa sama-samang panalangin ay nagmiracle ang Diyos. Muli siyang gumising at nakasama pa namin siya at sa pagising niya ay hindi niya tinuring ang sarili niya na stroke patient. Ipinakita din namin pamilya na sa labang ito ay hindi siya nag-iisa. Kaya nang makarecover siya kahit konti, tinulungan niya ang sarili niya. Madalas siyang mag-exercise tuwing umaga. Kaya lang isang araw na bulaga kaming muli. Nagmamadali na naman kami para dalhin sa ospital si mama dahil biglang tumaas ang BP. Pinainom na rin namin sa bahay ng maintenance niya at ng gamot sa dila pero hindi pa rin bumaba ang kanyang BP. Hanggang mamaya-maya ay mas lalo pang tumaas. Kaya nagdesisyon na kami agad pamilya na dalhin siya sa pinakamalapit na ospital. Nagka-trauma kasi kami sa mga nangyari sa kanya noon at sa pagkakataong ito ay ayaw na naming maulit pa muli sa kanya. Dito ay kinakabahan kami nila papa dahil pakiramdam ni mama ay kumakapal ang kanyang batok at parang may puputok na ugat sa kanyang ulo. At dito habang nagmamaneho ko ay nananalangin kami nila papa na kumilos ang Panginoon at maghimalang muli sa buhay ni mama bago kami makarating na ospital. Dahil sa totoo lang, sagad na kami dahil sa dami ng pinagdaanan ng aming pamilya. At wala na kaming hawak na sapat na halaga para ipa-confine si mama kung magkataon. Pero mabuti ang Diyos sa lahat dahil habang papalapit kami sa ospital ay biglang bumaba ang BP ni mama. 156/101. Hindi man ganun kababa pero alam namin na ito ay tugon ng Panginoon. Kaya nagkaroon kami ng malaking pag-asa dahil dito. Bigla din sumigla ang katawan ni mama at gumanda ang pakiramdam niya. Nawala din yung pakiramdam na mabigat sa batok niya at ang pakiramdam na parang puputok sa ulo niya. Purihin ng Panginoon. Pero dahil nandito na rin kami ay pinacheck na rin namin si mama. Tatayo. Bababa ka mo. Tatayo mo. Sa mga kagaya nga pala ni mama na nakakaranas ng ganitong sitwasyon, huwag po tayong panghinaan ng loob. Kagaya ni mama, nung magising po siya mula sa ICU, tinulungan niya yung sarili niya na bagamat marami pa siyang hindi kayang gawin at mahina pa rin ang kanyang mga katawan, pero hindi niya tinuring ang sarili niya na siya ay may karamdaman. At syempre, isa din sa nagpapalakas kay mama ay yung sama-sama kaming buong pamilya na lumalaban sa anumang laban na pinagdadaanan niya. Kaya sa mga pamilya na nakakaranas po ng ganito, samahan po natin sila sa laban na pinagdadaanan nila. Tandaan po natin, sa kahit anumang laban, mahirap ang lumalaban ng mag-isa. Pero masarap at mas malakas ang lumalaban ng sama-sama. Kaya wag po natin silang iiwanan. Ngayon po nila tayo higit na mas kailangan. Hindi na nga po pala ako nakapag-video sa loob ng ospital kasi po bawal lang mag-video sa loob. Pero salamat sa Panginoon dahil hindi na po na-confine si mama at yung maliit na halaga na aming daladala ay naipambili pa namin ng gamot niya. Iba talaga si Lord kapag kumilos. Kung nakaabot nga po pala kayo sa dulo ng video na ito, huwag niyo naman po sanang kalimutan ng mag-like, share, and follow. At kung may karanasan din kayo na kagaya ng pinagdadaanan ni Mama, i-share mo naman sa amin sa comment section para marami ang kagaya nila na lumakas din ang loob. Medyo kinabahan lang po kami dahil ayaw namin maulit yung nangyari po sa kanya. Ma, okay na po pala kayo? Yes, God.